Sa nagtataglay ng aking espiritu, may bagong pag-asa, may bagong pagkatao. Huwag ninyo, huwag ninyo akong itatatwa dahil lamang sa material na bagay. Laging sumayo ang aking kapayapaan at pag-ibig, at higit sa lahat, lagi kayo magpangalanginan. Good morning mga kapatid. Kung meron kayong mapapansin sa isang tunay na iglesia, merong isang katangian. Binabawasan. Tinitira yung mga tunay na Kristiyano, naglalagay ng remnants. Yung labi ba? Mga labi lang. Kung titignan nyo ang istorya ng Israel, labi lang ang maliligtas sa kanila sa tribulation period pa. Kung titignan mo ang istorya ng LCJ Ministry, labi rin ang natira. Kaya sabi ng Diyos ikinalulugod ng Ama na ipagkaloob sa inyo munting kawan ang kanyang kaharian. So kasi kailangan bawasan kasi hindi naman lahat totoo Magbabawas. Ang ititira doon yung mga tunay na timtiman, yung tunay na anak ng Diyos, yung tunay na Kristiyano. Kaya sabi ko nga kay Manuel, kay Evelyn nagkaroon ng evolution yung iglesia natin Ang dating pangalan ng iglesia natin, Ligaya ni Cristo Jesus, Covenant Gospel Church. Ibig sabihin, mga anak tayo ng Diyos, nakaligayahan tayo ng Diyos. Ngayon, as time goes by, lilinisin ng iglesia. So, ang itinira nila, yung Amen, come Lord Jesus, yung kukunin na. Kasi ibig sabihin ng Amen, come Lord Jesus, bababa siya, kukunin na niya yung kanya. Maranatha. Yun na ibig sabihin nun So, yung matitira lang, ang kukunin ng Diyos. At alam nyo ba na kakarampot lamang ang matitira sa Israel at kakarampot din ang matitira sa atin? Basahin ko sa inyo istorya ng Israel sa Isaiah. Ito sabi niya, dinggin mo o langit at pakinggan mo o lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng bata at sila'y naghimagsik laban sa akin. Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ang asno ang pasabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi gumugunita. O bansang salarin, bayang napapasa ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan. Mga anak na nakisigawan ng kaliguan. Pabayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal ng Israel. Sila'y nagpakalayo-layo na nagsiurong. Bakit kayo'y hahampasin pa na kayo'y naghimagsik na higit sa buong ulo ay masakit at ang buong puso'y nanlulupaypay? Mula sa talampakan ng mga hanggan sa ulo ng walang kagalingan, kundi mga sugat at mga pasa, nagnananang sugat, hindi nakatikom o nangatatalian man o nagtatairan man ng langis. Ang inyong lupain ay giba. Ang inyong mga bayan ay sunog ng apoy. Ang inyong lupain ay nilalamon ng mga taga-ibang lupa sa inyong harapan. At giba na gaya ng iwinasak na taga-ibang lupa. At ang anak na babae ng Sion ay naiwang parang balag sa isang ubasan. Parang pahinga sa halamanan ng mga pipino, parang bayang nakukudkod. Kung hindi nag-iwan sa atin ng napakaunting labi, ang Panginoon ng mga hubo, naging gaya tayo sana na Sodoma at naging gaya ng Gomora. Kasi yung Sodom and Gomora talagang lahat yung patay yung nandun Binaksakan ng apoy yun Sabi ng Panginoon, dapat sana naging Sodom at Gomora tayo, pero hindi, nagtira siya ng labi. Bakit? May pangako kasi kay Amang Abraham Nangako ang Diyos na pangangalagaan niya ang kanyang bayan. Kaya dahil sa tigas ng ulo, kita nyo yung wandering Jew. Kumalat sila sa buong mundo Pagkalat nila sa buong mundo, merong malalabi. At yung malalabi na yung kaunting-kaunti lang. Ang iglesia natin, nagsimula tayo sa marami. Naubos ng naubos. Ano na lang ang nakitira? 1/3. Sabi sa Zechariah. Zechariah 13. 1/3 na lang nakitira sa atin. Sa langit, ang natirang mga anghel, 2/3 1/3 ang naghimagsik. Papalitan nyo ng 1/3 ng mga tao. Para makumpleto pa rin ang bilang na yon. Ngayon, 1/3 lang dito sa buong mundo.
ang kukunin ng Diyos. Kaunting-kaunti lang. Mula nung panahon ni Eva at ni Adan hanggang sa panahon ngayon, hanggang sa tribulasyon, hanggang sa millennium period, 1/3 lang ang ililigtas ng Diyos. Ito sabi niya sa Zechariah 13:7. Gumising ka o tabak laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Saktan mo ang pastor at ang tupay mga ngalap. At aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliliit. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo'y maiiwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at aking silang didinggin. Aking sasabihin siya'y bayan ko at kanyang sasabihin ang Panginoon ay aking Diyos. So 1/3 lang. Doon sa 1/3 na yon, lilinisin pang mabuti yun. Kaya kapit tayo mabuti mga kapatid. Meron pa rin mawawala doon sa 1/3 na yun. Lilinisin mabuti. Pag sinabing linisin mabuti, yung mga konting-konting dumi, aalisin pa rin yun. So siguraduhin mo sa sarili mo na wagas ang pananampalataya mo. Tunay na alagad ka ng Panginoong Yesus. Na sinusunod mo lahat ng kalooban ng Diyos. Talagang mamamatay ka para kay Kristo, mabubuhay ka para kay Kristo. Sakripisyo, sabi sa Psalm 55 eh. Pisanin mo ang aking mga banal. Yaong nakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. Covenant of sacrifice. Ito ang gagawin natin talaga, sakripisyo. Katulad ng Panginoong Hesus. Lahat ng utos ng Ama, sinunod niya hanggang kamatayan. Ganon din tayo, lahat ng utos ni Kristo, susundin natin hanggang kamatayan. Mas maganda kung hindi tayo mamamatay. Mas maganda kung buhay tayong kukunin. Pero dire-diretso lang, walang titigil. Ang mananatiling tapat, ang wakas, ang maliligtas. So, ibilang mo sarili mo sa pagiging remnants. Ikaw yung isa sa remnants. Ito sabi ng Diyos sa Luke 12:32. Ang handicap eh. Huwag kayong matakot, munting kawan. Sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama na sa inyo ibigay ang kaharian. So don't fear, just believe. Magpakadalubhasa tayo sa pagsunod. Lagi tayo magpakabanal. Huwag kang matakot, kasama ka sa remnant. Kasi kinalulugod ng Ama na ibigay sa munting kawan eh. Munti lang ang kawan. Kaunti lang. Kaya nga nung sukatin ko yung United States eh. Yun daw New Jerusalem kasi laki lang ng United States. Gaano kaliit yung United States? Ganun lang kalaki ang New Jerusalem. Kakarampot na tao, ilan lang ang ilalagay doon? Ilang bilyon tao lang nang mapupunta doon. Kaunting-kaunti lang from panahon ni Eva at ni Adan pa hanggang sa millennium period. Ganun lang karami ipapasok doon sa New Jerusalem. Kaya karampot lang. Ngayon, yung karampot na yon, sumama ka doon. Gumawa ka ng tipan o hain ng sakripisyo. Sacrifice yourself, dead to self. Magsanay ka ng patay sa sarili. Huwag mo nang bigyan ng kaligayahan ng sarili mo. Bigyan mo ng kaluguran ng Diyos. Sundin mo talaga. Mahirap eh. Talagang ganun eh. Pagkatapos naman nun, forever and ever eh. Kaunting hirap lang naman eh. Hanggang 120 years old nga lang eh. Ngayon, hindi na tayo aabuti nun. Sabi ng Diyos eh, nabubuhay tayo, 70 taon lang at sa kalakasan ng katawan, umaabot ng 80. Pag ikaw naka-70 ka, okay na yun. Lalo na naka-71, 72, mag-80. Bonus na yun. Kasi ang talagang itinalaga na lang sa atin ng Panginoon ngayon, 70 years old talaga. Hindi nyo napapansin nung araw, nabubuhay ang tao ng 900, 800. Bakit? Walang pollution yun eh. Kinakain nila, puro mga gulay, prutas. Di naman sila, kumain man sila ng mga karne, paihaw pa. Tayo, kain tayo ng kain nakakasama sa katawan, kaya maiksi ang buhay. Polluted ang air. Biruin nyo, kahit yung Tigris natutuyot na, yung Colorado River natutuyot na, yung Euphrates natutuyot na, ang dami nang natutuyot na mga mga ilog ngayon na nagpapatunay na napakalapit na ng araw.
Kasi lulusib na yung King of the East eh. Yung hari ng silangan, lulusubin na Jerusalem eh. Kasi ginagawa na yung third temple ngayon eh, yung Solomon, ginagawa na. Pag nagawa kasi yun, doon papasok ang Antichrist eh. I-declare niya sarili niya na siya yung Diyos eh. Ibabalik yung paghahain ng sakripisyo sa temple eh. Babalikan niya yung mga ginagawa ng sacerdote noong araw. Marirealize ng mga Israelites, aba, ay yung palang ating ipinako sa krus, yung pala yung tunay na Kristo, ito pala yung peki pala ito, demonyo pala ito. Tatakbo sila ngayon. Hahabulin sila ng Antichrist, papatayin sila. Pero pagkatapos makampleto na ang bilang ng hentil, lahat ng remnants na yun, nililigtas naman. Kaya kailangan mapabilang tayo doon sa binubuong bilang ng hentil. Sabi sa Romans 11:25-26. Kasi merong kinukumpletong bilang ng hentil eh. Kaya sabi ng Diyos, yung kanyang bayan talagang tigas ng ulo eh. Lumipat siya sa hentil. Dahil sa katigasan ng Israel, iniligtas yung mga dating hindi niya bayan na niya ngayon. Yung mga hentil, hindi bayan ng Diyos yun eh, ang Israel eh. Pero sa katigasan ng Israel, lumipat siya sa hentil. Bubuo ng bilang ng remnants ng Gentiles. Remnants pa rin ng Gentiles. Hindi din madami. Ito sabi, sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na hindi nyo malaman ang hiwagang ito. Baka kayo'y magmarunong sa inyo sarili mga haka na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hentil. Sa tigas ng ulo ng Israel, papasok ang kapunuan ng hentil. Tayo ngayon. Kaya nga every Thursday nagpe-pray tayo eh. Pinagpe-pray natin ang buong mundo na. Lahat ng mga anak ng Diyos sa buong mundo, tawagin na ng Diyos, makumpleto na bilang ng hentil para iligtas na niya yung remnants of Israel. 26. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat. Magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas. Sila'y mahihiwalay sa harap sa kaliguan. So, patatawarin ng Diyos ang Israel. Ibabalik mo ulit, bayan niya uli. Ililigtas niya uli ang Israel. Pero pagkatapos iligtas muna ang bilang ng hentil. Mauuna muna tayong rapturein. Pag ni-rapture tayo, maaaring hindi tayo mamatay. Sana hindi mamatay. Kasi yun ang prayers natin eh. Na walang mamatay sa bishopric ng Palatio, kukunin tayong buhay. Pag nakuha na tayo, babalikan niya ang Israel sa tribulation period. Pagbalik niya sa Israel sa tribulation, dadaan niya sa tribulation ng Israel. Napakahirap ng buhay. Pero paiiksiin ng Diyos ng panahon na yun, alang-alang sa mga hinirang. Kasi kung pahahabain pa niya yung tribulation period ng panahon na yun, grabe! Kasi may lalabas doon sa bottomless pit na balang eh. Yung balang na yun, papatayin ng mga tao. For 5 months, hindi mamamatay. Pagkatapos, lalabas naman doon uli, yung 4 angels naman sa Euphrates River, kasama maraming mga magkabayo, papatayin na yung 1/3 ng mga titirang tao. Ganun katindi ang gagawin ng Diyos. Nasa Revelation 9 yan eh. Basahin natin. At umihip ang ikalimang anghel. At nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit. At sa kanya ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. At binuksan niya ang balon ng kalaliman at napainlang lang ang usok mula sa hukay, na gaya ng usok ng isang malaking lutoang bakal. At nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng kadiliman, at nagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa. Na binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi yung tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Ito na yung may tatak ng Antichrist naman to. Natatakan na sila sa noo ng Antichrist at saka sa kamay. At ipinagkaloob silang huwag patayin ng mga ito, kundi pahirapan silang 5 buwan. At ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. Eh yun, poisonous ang alakdan eh. Ang utak nun.
mamamaga yun eh. Magnanaknak yun hanggang sa tatakbo sa dugo mo yun. Pag tumakbo sa puso mo yun, tumakbo sa utak, patay ka. Pero hindi gagawin yun. Na pumunta sa puso at sa utak. Sa katawan lang. Kasi pag pumasok sa puso at utak yun, mamamatay. Eh, wala kamatayan, pahirap lang eh. Pahihirapan lang ng 5 buwan. At ang anyo ng balang ay katulad ng kabayo na hahanda sa pagbabaka. At sa kanilang ulo na gaya ng putong na katulad na ginto. At ang kanilang mukha ay gaya ng mukha ng mga tao. At sila'y may buhok na gaya ng buhok ng babae. At ang kanilang mga ngipin gaya ng sa mga leon. At sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal. At ang ugong ng kanilang pakpak ay gaya ng ugong ng mga karo. At ng maraming kabayo na dumadalubog sa pagbabaka. At sila'y may mga buntot na gaya ng mga alakdan. At mga tibo at ang kanilang buntot naroroon ang kanilang kapangyarihan upang ipahamak ang tao ng 5 buwan. Biruin mo 5 buwan kang pahihirapan. Hahanapin ng tao kamatayan, hindi mamamatay. Papayag ka ba ganun? Di magsasakripisyo ka na sa pagsunod sa Diyos ngayon. Kasi pag naiiwan ka, ganun ang mangyayari. Grabing pahirap ang ibibigay ng Diyos. Kung paano yung parusang binigay sa Egypt noong araw, halos doble. Uulitin uli yun, magiging dugo uli ang tubig. Uulan uli ng kuto, ng mga palaka. At mas matindi pa. Ngayon, alam nyo sa Nevada, grabe yung mga crickets sa karsada, sa lugar. Talagang binubuldozer na sa dami. Umuulan ng crickets. Yung mga yun parang mga balang, gano'n. Alam mo, kinakain ng mga Ilocano yun. Ibinubusan nila lang yun sa mantiga, tinatanggal ng paa at ulo, sasawsaw sa suka, ang sarap na nun. Puro rich in protein yun. Ganon ngayon, bumabaha ng ganon doon. At napakarami pa sa iba't ibang lugar natin. Yung New York, grabe baha. China. Pinarurusahan ng Diyos talaga. Yung lahat ng galit ng Diyos, binubuhos na niya ngayon. Unti-unti na niya pinapatay ang mga anak ng demonyo. Ngayon, para hindi tayo madamay dyan, kukunin na tayo. Ngayon, pupunuin lang yung bilang ng hentil. Pag kumpleto na bilang ng hentil, kukunin na tayo. Tsaka niya lang babalikan ng Israel. Tsaka niya lang ililigtas lahat ng remnants. So, remnants pa rin. So, pasalamat tayo, remnants tayo. Sabi sa Deuteronomy 7:7. Hindi kayo inibig ng Panginoon at pinili kayo na dahil sa kayo'y marami ng bilang kaysa alinmang mga bayan. Sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa ng kanyang isinumpa sa inyong mga magulang. Kaya may remnant sa LCJ, alam nyo ba? Dahil kay Brother Manny. May sumpaan Diyos kay Brother Manny, may tipan Nahanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng katwiran, ibibigay sa atin lahat ng pagpapala. So yung lahat ng covenant na yun, magiging covenant of sacrifice sa iglesia, mananatili. Tayo yun Nawala na nga yung 2/3, sinael mo, sinakadaan, tira na lang 1/3 Napakatitigas ng ulo. At witness kayo dito, lahat ng pastor, mga bishop ng LCD, walang pagmamahalan. Nagbabangayan, kasi witness ako dyan Nauna ako sa inyo Grabe talaga, walang pag-iibigan. Kahit nang matira kami ni Elmo, wala rin pag-iibigan. Divided pa rin. Hanggang sa nag-iwan ng 1/3. Tayo na 1/3 na nga lang. Kita mo, nawawanti pa. Kung bibilangin mo tayo ba yung 1/3 na yun? Ilan ba 1/3 na yun? Mababawasan pa. Pero para makasama ka, maging tunay kang alagad. At ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. John 8:32-31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya. Ito, sumasampalataya ito Parang demonyo. Nanginginig pa nga Pero hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Ganun ang sinabi niya sa Israel. Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayon, tunay ka kayo mga alagad ko. Excuse me.
So malalaman mo tunay ka ng alagad ng Panginoong Diyos, mananatili ka sa salita. Sabi sa John 12:47. At kung ang sino man tayo ay nakikinig sa aking pananalita, at ang nagtatakwil naman sa akin at sa aking hindi tumatanggap sa aking pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ang siya'y hahatol sa huling araw. So may paghatol sa huling araw. Ang sabi ng Diyos, yung tumatalikod sa pananampalataya, yung umaatras sa pananampalataya, hindi ko kalulugdan nyo, kapahamakan nyo para sa iyo. Pero hindi tayo sa kapahamakan kundi doon sa may pananampalataya, sabi sa Hebrews 10. So tignan mo ang sarili mo kung nandito ka. Hebrews 10:35-39. Huwag nga niyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siya'y pumaparito at darating at hindi na magluluwag. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, hindi ka lulugdan ng aking kaluluwa. Kapag hindi ka kinalugdan ng Diyos, ano gagawin sa iyo? Umurong ka Nag-heresy ka, nag-apostasiya ka Tumalikod ka, nagtayo kayo ng sarili niyong iglesia Katulad ni Satanas, nag-apostasy, nag-heresy. Gumawa ng sarili niyang aral. Nakinig yung wandered angel sa kanya. Kaya yun, iginawa ng impyerno. Gagawa ng dagat-dagatang apoy para sa kanila. Ngayon, madadama yung mga taong hindi sumasampalataya. Yung mga umuurog, duwag. Kaya sabi, sa mga duwag, yun yung umurong Di ba pag nagigera, hindi ka na lumaban, duwag ka, umurong ka So, ibig sabihin, huwag kang maduwag. Tuloy lang ang laban. Magtiis ka, magtiyaga ka. Hanggang wakas, konting hirap lang naman to Hindi naman ito magtatagal. 120 years old lang. Hanggang 70 nga lang. Ngunit tayo hindi doon sa nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga pananampalataya ay maliligtas ang kaluluwa. Yun ang sinabi ng Diyos sa atin. Yung mayroong pananampalataya talaga, maliligtas ang kaluluwa. Psalm 90:10-12. Ang karawan ng aming taon ay 70 taon. So sa panahon natin ngayon, 70 taon yun, okay na yun. Jackpot na yun, pag naka-70 taon ka. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot sa 80 taon, so kung hindi ka lisinggero, hindi ka adik, pwede pang 80. Lasibat ka napapalingon. Lumingon din ako sa sarili ko Tinamahan din ako Gayon man ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanlawan lamang, sapagkat madaling mapapawi at hindi magsisilipad. So, kung ikaw ay abusado sa katawan, natural, manghihina katawan mo. Biri mo kung araw-araw ka lasing, araw-araw ka durog. Ano mangyayari sa katawan mo doon? Manghihina immune system mo, internal organ mo, magkaka-high blood ka, magkaka-diabetes ka. Naku, pag hindi mo aalagaan at kukontrolin yun, naku, ang daming komplikasyon yun. Puso, kidney, liver, lahat yun. Gallbladder, lahat yun. Pag naapektuhan yun, manghihina ka ng manghihina. Hanggang sa magkakaroon ng multiple failure, organ. Multiple organ failure ang mangyayari. Hindi ganun ang nangyari kay baby. Nung daling ko sa ospital si baby, lahat ng espesyalista sa puso, sa baga, sa liver, lahat, doktor niya Kailangan ng espesyalista kasi papatay na rin talaga si baby doon. Binigyan pa lang ng pagkakataon ng Diyos si baby noon na mabuhay pa. Pinalilipat niya ngayon, inilaban ko, talagang lumaban ako, pinaglaban ko si baby, kaya sabi ni baby, mahal mo pala talaga ako. Hanggang kahuli-huli ang sandali, pinaglaban ko siya. Talagang ipinaglaban ko siya hanggang kahulihan. Kung lumaban ka, mabubuhay ka pa, hindi ka mamamatay. Buhay tayong kukunin, basta laban lang. Kaso hanggang dun lang Abusada yung asawa ko na yun Alam niyo, pag pupunta ako doon sa kanila, naka-soft drinks lang yun. Hindi lang isang maliit, family size na Coca-Cola. Tapos, Cadbury na nuts laging tinitira nun. Chocolate, saka soft drinks. Addict sa chocolate, soft drinks yun. Pag kumakain kami dito, lagi merong soft drinks. Ako hindi na kumiinom na ng soft drinks kasi nung bata ako, nagka-ulcer na ako, may tindahan kami.
Itong lugar na to, tindahan yan eh. Pagkagaling ko sa Labuyan, laklak na ako, nakatakot-takot na sobre siya, ang lamig. Ang sarap eh. Nagka-ulcer ako. Yung pala may plano na magka-ulcer ako, parang hindi na ako mag-sobre. Kasi kung magsosobrang ako, lalala yung diabetes ko, madededo din ako. Eh ngayon, pre-diabetic lang ako, diabetic pa rin. Kahit pre-diabetic, diabetic ka pa rin eh. Hindi na maalis yun eh. Ngayon, awa na lang ng Diyos. Ang pinaghahawakan ko, alam nyo, yung kapangyarihan ng Diyos, tsaka yung awa. Kasi lahat ginagawa ko na rin. Eh kaso, natipigilan eh. Wala na akong ihi ng dragon. Hindi na ako nakakagawa nun. Kasi ang mga leaves talaga, alam nyo, yan ang pampagaling talaga sa sakit. Mga leaves. Yung magpapakulay, lalo yung mga dahon ng guyabano, dahon ng mangga, papaya. Sa diabetes yan eh. Lahat ng dahon. Kasi nasa Bible yan eh, yung dahon ng pampagaling. Sabi sa Revelation 22:2. Ayan, marijuana dahon yan eh. Samahan mo ng bulaklak para mas maganda. Basta lahat ng gawa ng Diyos ng halaman, pampagaling sa sakit yan, lahat. Lahat ng dahon, ito sabi. Revelation 22:2. Sa gitna ng lansangan niyo, sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga ng 12 iba't ibang mga bunga, at nagbubunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pagpapagaling sa mga bansa. Okay, mo, dahon ng mga punong kahoy, lahat ng punong kahoy. Yung dahon ng pagpapagaling ng bansa yun. Sa Old Testament, meron din nun. 47:12 ng 47:12 ng Ezekiel. At ang pangpang ng ilog sa tabi na yon. Sa dakong ito at sa dakong yaon, tutubo ang sari-saring punong kahoy na pinapagkain, na ang dahon ay hindi matutuyo, ni magkukulang man ang bunga niyaon, magbubunga ng bago buwan-buwan, sapagkat ang tubig na iyon ay lumalabas sa sanctuary at ang bunga niyaon ay nagiging pagkain at ang dahon na iyon ay pagpapagaling. Kaya kung gusto mo talaga, kahit hindi ka na uminom ng gamot kung masipag ka lang magpakulo na, kahit anong dahon, inumin araw-araw yon, gagalingan lahat ng sakit mo. Ako, ginawa ko, nag-alternative na ako kasi wala nang banab Ang ginagawa ko, bibili na lang ako sa palengke ng tanglad, talbos ng kamote, lahat ng dahon, saluyot, kung ano-anong dahon, pakukuluan ko rin yun. Tapos ipi-freezer ko na lang yun, inumin ko na yun. Minsan tinatamad na ako dahil sa sakit ng katawan ko mga joints ko. Ang tagal ko nang hindi nakakain kasi nung ihi ng dragon ko Tsaka hindi na ako nakakain ng kasuka-suka juice ko. Babalik ko nga uli yun Lahat ng spices and herbs yun ang ginagawa ko Hindi ako nagkakasakit nun, hindi ako inuubo. Pero lately, inubo na ako. Nagkakasakit na ako. Yun pala talaga dapat. Kailangan na masipag ka magtitimplan ng mga dahon-dahon, mga spices and herbs. Kita mo yung Queen of Sheba, pag nagwa-worship kay Solomon, ang ino-offer niya, spices and herbs, tsaka ginto't pilak. Noon pa man, yung spices and herbs na talaga, pinakapagpagaling Kung kakain ka araw-araw ng bawang, sibuyas, luya, paminta, yung mga sahog sa pagluluto, kainin mo, huwag na yun. Napakahuhusay sa katawan nun. Kaso ang hirap gawin Talagang tiyagaan Ang hirap gawin nun. Ginawa ko na yun kaso naubusan ako ng supply Hanggang sa ito, bumabalik na naman. Kasi pag nag-iedad, may arthritis na, may osteoporosis na Nagkakaroon ng degeneration. Ang lahat ng parte ng katawan mo. Kaya ang prayer ko lagi, yung immune system natin, palakasin Yung internal organ natin, mag-function ng normal. Kasi yun na naman pag-asa natin parang late na kasi Ngayon pa natin gagawin, may edad na. Pero hindi pa rin late. Basta tuloy mo lang. Yung clean living lang talaga. Ang dami nga nagsisip na sa alternative medicine. Kahit mga doktor nga Hindi na ipinapayo mag-iinom ng gamot. Chemical yun Synthetic yun Pahihirapan lang yung kidney mo, yung liver, yung puso mo. Kasi ang hirap nun pag umiinom ka ng gamot, lilinisin ng kidney yun, lilinisin ng liver. Pagod na sila. Hindi naman nakakabuti nakakasama pa. O hindi yung kakayanin mo lang talaga, puro prutas, gulay, isda. Tapos gawa ka ng kasuka-suka juice.
Tapos magpakulo ka ng lahat ng dahon, yung lagi titirahin mo, fasting. Haba pa buhay. Kailangan lang tiyagaan mga kapatid eh. Tiyagaan lang ng tiyagaan. Yung fasting eh, napakahalaga ng fasting sa katawan, ano? Hindi lang para for spiritual ang fasting, for the body rin yun. Kaya nga si Pablo nalakas ng katawan eh. Eh pag napaggugutom, fasting eh. Nung pala, yun pala paraan ng Diyos para lumakas ang katawan eh. Kahit nga sina Daniel nung araw, di ba? Yung mga friends niya, tsaka siya, sabi doon sa hari eh. Hindi na namin kailangan kumain ng pagkain ng mga reyna o pagkain ng hari. Gulay lang sa amin, ayos na. Gulay lang ang binigay sa kanila. Mas malalakas pa sila doon sa mga iba. Kasi gulay talaga pampalakas eh. Yung mga dahon-dahon. Kaya lang, ang hirap nga eh. Ang hirap eh, kasi binabalik ko ulit, nahihirapan na ako. Pero yung kada ako maglalakad, talagang, bakal yung kaliwang pa ako. Tapos lahat ng joint ko, may depresya. Buti may nabibiling support. Kaya nakakalakad pa ako na maayos. Puro support lang yan. Puro mga supportan lang yan. Kaya ako nabalabag doon, alam nyo, ang hina na ng spinal cord ko. Kasi nagpa-check up, ang gusto ng doktor, operahan ako. Kasi yung yung lumbar spine ko, cervical spine ko, ang dami ng tama ng spinal cord ko. Eh, siyempre, pera-pera yun eh. Ay ko, hindi. Hindi ako magpapa-opera. Kasi pag ipinagalaw mo sa tao yan, yari ka. Hamong ang Diyos ang magpagaling. Inaasahan ko lang ang Diyos dyan. Ang Diyos ang magpapagaling ng spinal cord ko. Ang Diyos ang magpapagaling ng diabetes ko. Ang Diyos ang mag-aayos ng high blood ko. Ng blood sugar ko. Ng blood oxygen ko. Sa Diyos lang lahat yan. Kaya ng Diyos yan. Magtiwala lang tayo. Kaya ng Diyos yan. Eh, yung di ba't na-stroke na ako eh. Ba't nakakalakad pa ako? O Diyos lang nagpalakad sa akin. Yung ibang nakikita ko ngayon na na-stroke hanggang nakaupo pa sa wheelchair eh. Eh ako nga, naglalakad pa yun. Pupunta pa ako ng Antipolo, maakit pa ako ng bundok doon. Makasama ko mga anak ko. Sa Wednesday, pupunta na naman kami doon. Kailangan huwag kang titigil ng pananampalataya eh. Sabi ko nga kay Marlene eh. Alam niyo yung sinabi mo, Marlene, na wala na. Hindi ko tinigil yun. Pag tutuloy ko yung prayer na yun. Kasi huwag kang titigil ng prayer. Kahit sinabing wala na. Meron yan. Ituloy mo lang. Tuloy-tuloy. O ngayon sabi, meron na naman nabuhay na naman, di ba? Basta prayer, always pray lang. Pag sinasabi na ng mga tao, wala nang pag-asa, hindi ako maniwala doon. Nandyan ang Diyos natin, makapangyarihan niya. Kaya-kaya niya. Kaya niya nga magbago ng isip eh. Kaya niyang baguhin ng tao. Lahat na nga ng plano natin, pagpalpak, maitutuwid niya eh. Magtiwala ka lang. Kayang baguhin ng, yung anak ko nga siya dyan, binago isip. O tinan mo, prayers lang yon. Puro prayers lang yun, tsaka pag-ibig. Huwag kang titigil pag nakikita mo kahit sino sa mahal mo sa buhay, ilan nawawala. Huwag mo pagalitan, huwag mo sisihin. Mahalin mo lang, tapos mag-pray ka lang na mag-pray. Huwag kang titigil na mag-pray, makita mo isang araw kasama mo na yan. Biruin mo, 6 months na wala si Jan sa amin. Napunta pa nga ng yan eh, ng Bisaya eh. Bacolod yan. Napunta pa ng Bacolod kung saan napunta yan eh. Nanggugulo yan, pero bakit ngayon okay na? Okay na siya, nananampalataya na naman. Ganun talaga buhay eh. Basta huwag mo lang susukuan. Love always hope. And love never dies. Love never dies. Hindi na mamatay yan. Love conquers all. Tandaan nyo, basta sa Diyos lang. Wala ka ibang gagawin kundi umasa sa Diyos, magtiwala sa Diyos mga kapatid. Sakit na kamay ko, amen.